Welcome back to my channel, my friends and friendship. Today is Sunday here in the US at kaliligo ko lang. Pero tinali ko yung buhok ko at maano sa mukha ko, Makati. Na ngayon, medyo na late ang gising namin. It's because now Sunday naman, hindi naman busy at si Zoe walang pasok at yun ay nagigising lang ako. Kung may pasok si Zoe ng 7 o'clock, kaya 6 o'clock nagigising na ako dahil wala ang mga magulang. Ngayon, my friends and friendship, ay pupunta na ako ng kitchen at ako ay magre-ready ng aming breakfast. At ako ay magre-ready ng aming breakfast. Kahapon ay so busy talaga, my friends and friendship, dahil itong mga uniform ni Zoe ay nagsiiklian na sa kanya. Itong mga uniform. Kaya ang ginawa ko sa mga uniform niya ay aking pinag at inano ang tupi, tinastas. At ayan, pinangtupian ko isa-isa para medyo mahaba. Ayan, ang mga uniform niya sa school. Ang mga uniform kasi nila sa St. Catherine. Ayun. So, how are you? Say hi to my friends and friendship. Why is your vlog so high? Yeah, because you know, Tito Bam borrowed my my other GoPro. For what? For Ate Bea's game. So, he borrowed, and then the other GoPro, and then the stand, it's supposed to be here, is I put it in the old GoPro, and Tito Bam used it. Yeah, so what you wanna eat? I'm gonna eat For breakfast. You want cereal? yes. But before anything else, let's go and wash your mouth. Come on. No, not yet. Yeah, when I just eat it. Okay, cereal. Yeah, and bacon. Yesterday you have bacon. Always bacon. I like bacon. And what else? Cereal? Are you sure that you're eating cereal? Yeah, I want the tiger. Ang hirap talaga pakainin. Kasi my friends and friendship sabi, pag pinakain mo, hindi, inaalalayan ko talaga yan pag kumakain. Pag hindi mo yan inaalalayan, ang pagkain niya ay maiiwanan lang niya yun at hindi niya kakainin. Papasok na kami ngayon, my friends and friendship, sa winter. Kaya ang panahon ngayon is mainit na mainit pagtanghali at ngayong umagay ang ginaw at sa gabi. Okay, but bago ang lahat, my friends and friendship, ay kumusta kayong lahat dyan? At sana'y nandyan kayong lahat sa mabuting kalagayan at malayo sa sakit. Sana ay magiging okay tayong lahat at sana ay mailipas at mairaos ang mga kahirapan sa buhay. My friends and friendship, ang pinapaalala ko lang palati sa inyo, always be happy and be pretty. Kahit anong hirap ng buhay, kahit anong Always be handsome too. oh yeah, sabi ni Zoe, pag ang boy daw is always be handsome too. Kaya yun lang naman ang ating sandata sa buhay, ang wag natin pabayaan ang ating sarili para pagtanda natin ay magiging happy tayo. Matanda na nga tayo. So, bye for a while at magpiprepare ako ng aming breakfast, my friends and friendship. May kanin pa kami. Ito may kanin pa. Pero ang breakfast lang yata namin, my friends and friendship. Sabi ni Zoe, ang sa kanya, so you don't need egg? Yeah, I don't need that. You don't need? Okay, bacon. Why bacon? I want an apple. No apple. Ano ang hinihingi mo? Wala naman dito. Apple. What apple? This apple. Is this apple? Oh, that's not. This is a chicken. Roasted chicken. I think it's a John John. Yeah. Mag-ano tayo ng bread. And you want that one? Yeah. Oh, sige, close the fridge. May natira pa kami ditong ulam, yung shrimps last night. Dahil bumili lang ako ng luto agad na shrimp sa Oriental store. At ito pa yung natira ko ng beef steak ko. Hindi pa nauubos. Hindi pa natin naubos. At mayroon akong paksiw na yellowtail, pero sabaw lang natitira at kaunting gulay. At kagabi ay mayroon akong tuna, yung bantagaan, na binili ko sa Island Pacific na luto na kaagad. Pinirito na, kaya ayaw ko yung lasa dahil matabang. Siyempre ipiprito lang nila yung my friends and friendship. Kaya ginawa kong escabeche, o diba? Parang okay lang siya. Kakain daw siya muna ng cereal at ang tagal ko daw. Ang dami pa akong mga You ginagawa. want to stop? Okay. Okay, stop it. So, be sure to finish that, okay? It's 9:30 na pala. So it's lunchtime? Is lunchtime? It's almost. Oh. We wake up so late. I know, me too. Open my water and
fill it. So you don't have water too? Mm-hmm. Okay, hold on. Give me. Oh, here, you refill your water. And then after that, you brush your teeth. Baliktad siya. Kasi sabi niya, wala daw ng lasa ang food pag nag-brush ng teeth siya pag nag-almusal. Kaya kailangan mag-almusal daw muna siya. Okay, that's enough na. Look. Yeah, that's okay now. Sabi niya, gusto ko maging independent. Come on, put it here. Huh? Oh, you know how to close? No. Sabi niya, I want to be independent. Yeah, I'm independent. I know how to change my clothes because Mama teach me. I know how to take off my clothes because Mommy teach me. Oh, yeah? Yeah, and I know how to put on. I know how to tie my shoes now. Okay, I that's learned good. from my dress Okay. because there's like a tie here, and then I just tied. I Oh. copied Mom. Oh, okay, so you eat your food now. Do I need to help you to feed No. you? But be sure to finish that, okay? I'm independent. You're independent. Yeah, I know. You're independent. You need to be independent because not all the time is mama is always here and your mommy, right? So you eat na. Start eating. Lutuan ko na siya ng hini niya. Bacon. Ito ang paborito niya talaga at saka yung daddy niya. Pagkain ng bacon. Hi friends and friendship, timpla muna tayo ng kape para makapag-almusal. Ayan, gising na kasi si Papa Dudes at kami ay mag-aalmusal na. Si Zoe, my friends and friendship, ay tapos na kumain ng cereal pero meron pa si Zoe na pagkain. So, tell to your friends and friendship and show to the friends and friendship that you are eating what that? What's that? It's hot dog and bacon. So, you wanna eat that? Finish. Be sure to finish that. At ito pala ang initial naming almusal ni Papa Dudes. Ito ang aming almusal ngayon with honey at itong bread. At ibabalik ko muna ito sa ref at baka masisira kasi itong fresh milk ay very sensitive. Kaya ako ay magsasangag ng rice. Timpla ko muna itong kape. At ako sabi ko sa mga sabi ko sa kay Papa, kailangan mag-ano tayo ng rice para kahit mamayang hapon pa tayo kakain ay okay tayo. Kaya magsasangag ako ng rice at itong iulam. At mayroon pa ditong ulam din. Ayan. Kaya masisira lang yan pag hindi kinain. So, ito ang hindi pa to final na pagkain namin. Ay, tatakpan ko muna ito. At hindi pa ako kakain. At pati yung kay Papa Dudes. Nakahawak kasi ako ng camera, my friends and friendship. Kaya pa isa-isa. O Papa, takpan mo yung coffee mo para hindi pa mainit. Okay? At ako ay magsasangag. At ito ay aking isasangag ko muna itong rice. Lagyan ko ng bawang para mabango. Ay, masarap naman ang sinangag pag medyo sunog-sunog ang bawang. Kasi mabango-bango. Iinitin ko pala ito para makain. Ito kumukulo na. Masarap itong jasmine rice na pag-isasangag. Dahil buhaghag. Hindi katulad nung rice na humay na sa Costco. Yung malagkit, hindi masarap. Pero masarap ang sa atin. Sa Pilipinas, masarap ang lasa. Ang sinangagan ko, my friends and friendship, yung nilutuan ng bacon. Ang lasa. Parang taba ng baboy. Parang nilagyan ko kasi ng salt na yung parang sa Pilipinas yung salt, yung sea salt. Hindi pa natutunaw o kung nakain ko yung bilog na bilog. Iinitin ko to para makain. Itatapon. Ang mahal ng bilihin ngayon. Sayang. Kaya kailangan ko yan. Iinit para makain nila. Hindi kasi nila pinapansin. Pinababayaan lang hanggang sa masira at itatapon na ulit. Ayan ang sinangag ko. Pwede na yun. Ayan. O diba, ayan na my friends and friendship. Makakain na yan. Hopefully na makakain na nila. At pag hindi pa nila ito makain, imamaya, itatapon ko na yan. Okay? So, did you finish your food? Ang dami mong kalat, Zoe, ah. What?
Ang dami mong kalat. What daw? Sabi ko, ang dami mong kalat. Okay. Can you help me clean up your mess here? Ang daming kalat. I-clean up mo na. Ha? Kapag sa umaga, ang daming kalat. Masindihan niya ito. Hey, Pan, say good morning to my friends and friendship. Morning. Good morning. Nagko-coffee na si Papa at ako'y kakain na. At nilagyan ko ng peanut butter. Kung aming breakfast. Binilisan ko pa si Zoe. Nag-toothbrush. Sarap ng kape. Ang sarap. Kain na tayo, my friends and friendship. Ano pa ang gagawin natin dito? Mag-almusal na. Ang sarap ng ano, sa umaga, yung sinangag na kanin, kahit walang ulam, at minum ka lang ng kape. Ang sarap. Ano yan, sila sausaw mo? Inugasan mo? Tapos na din kumain. Sinisimot ko lang itong tinapay, sayang itatapon. Pero may natitira pa rin kami. 5 minutes later. Ay, salamat sa Diyos. Nakatapos na kaming mag-almusal at hanggang mamayang hapon uli ito. Yung almusal namin ngayon, mamaya na kami magla-lunch dito ng mga 4 o'clock. Pero balak kong magluluto ako ng suman or ibos na malagkit ngayon dahil mayroon naman akong dahon. At mayroon naman ako ditong malagkit. Kaya balak ko magluluto para mayroong merienda. Teka, nawawala na yung lipstick ko, my friends and friendship. Maglalagay muna ako ng aking lipstick sa aking lips. Nawawala ng kulay na ang aking lips. Wala akong babysit ngayon kay Cass dahil nandiyan naman ang mami niya at nakabakasyon. What are you doing? Why do we have that small one? Because yung nagtatanong si Zoe kung bakit daw walang handle itong GoPro ko. Kasi dalawang GoPro ko. Doon kay Bam, ginamit niya sa volleyball ni Beatrice. Pinagamit ko yung, hindi ako nakabili ng aking handle dito sa isa. Pero meron akong handle. Kaya lang masyadong mahaba at malaki. Ito. Pero ayaw kong gamitin, kaya ito, hindi ko na nalagyan, kaya kukunin ko na. Pero nag-order ako online at hindi pa dumadating. Halika, labas tayo, my friends and friendship. Di pa ako nakapag-inom ng water at nakainom ng aking gamot. Kaya mamaya na ako iinom. Lakad-lakad muna ako dito sa backyard. Ito yung backyard namin. Titingnan natin, meron pang mga talong ako at mga tanim na nabubuhay. Ayan o. Ilang beses na ako dito, my friends and friendship, nakapag-harvest ng aking talong. Siguro mga 4 times na. Kaya marami pa rin ang bulaklak niya. Ayun, may mga bunga. Pero walang malalaki. Dahil, tatlo lang palang puno ang aking talong. Ubus ko ng harvestin ang mga malalaki. Ito yung mga sili ko. Mga matatamis ang sili kong ito, my friends. Ewan ko ba kung ano ang kumakain dito, oh. May kumakain dito, yung parang kambing. Kinakain. Pero ito ang bunga niya. Ayan. Ito yung mga matatamis. Masarap sa sinigang. Itong mga sili kong to, oh. Ayan, oh. Ayan. Ayan. Natutuwa naman ako at hindi ako nakapagbili ng mga ganito na sa store ang mahal naman. Kaya magbibili ako maya-maya. At halika, punta naman tayo dito sa mga sibuyas na dahon. Nire-plant ko, pinagputol ko. Ayan, hindi pa sila malalaki. Pero mayroon pa ako, my friends and friendship, na natitirang tomato. Ayan. Pero malapit na lang itong mawawala dahil malapit ang winter. Nagsisimula na nga lumamig. Ayan. At ayan yung tinatalbusan ko na kamote. Yan, parati ang tinatalbusan ko. Kumukuha lang ako niyan. Binababad ko muna sa tubig at saka baking soda at suka bago ko pakuluan at isasalad ko. Natanim-tanim ko lang siya sa paso. Ayan. Mas okay pa nga itong itatanim mo. Ay, my friends and friendship, may nabuhay ako ditong kamalunggay. Ayan o. Ang problema lang kasi, malapit na mag-winter pero ilalagay ko sa garage para hindi siya mamatay. At itong pipino ko, my friends and friendship, tingnan mo late bloom. May nabubuhay din kahit papaano. Ayun. Dito kami minsan nag-chill pag hindi mainit sa aming backyard kami ni Habi.
Ay, pero may time kasi may friends and friendship na mainit na mainit. Yung mga 92 degree, 93. Pero medyo mabuti-buti ngayong panahon dahil parang medyo malamig-lamig dito sa labas ngayon. Pag hinihita ito ng magprito dito ng lumpia dito sa prito kasi siya ng lumpia. Ayan. Sarap dito mag-chill-chill at saka magkape-kape. Nagkakape kaming dalawa dito. Kung hapon, dito kami nagme-meriendang dalawa. Si Zoe din, nandito din. Pag ganitong walang pasok, weekend. Pero pag may pasok, parang wala lang, parang nakakatamad din. Doon lang kami sa loob ng bahay. Buti kung mga walang appointment, may friends and friendship. Kaya may friends and friendship, ang buhay dito sa Amerika ay hindi lang madali. Yun bang parati ka lang na naghahabol ng oras? Wala nang binabantayan kundi oras na lang. Samantalang kung sa Pilipinas kay madami kang oras na makikipagkwentuhan, maraming oras kang makikipagchika-chikahan sa labas ng bahay, nagmamaritis-maritisan, parang ganon. Pero dito, sino ang imamaritis mo? Mag-isa ka lang sa bahay, dalawa lang kayo mag-asawa. Minsan ang asawa ko nandun sa kwarto, ako nandito naman sa kusina. Yun kasi ang aking hangoutan, ang kitchen. Kasi pag nag-iisip ako, ano kayong luluto ko? Kaya hanap ako parati ng gagawin. Kasi ayaw ko pero minsan nafe-feel ko yung inaantok ako, pero ayaw ko talagang magpatalo sa antok. Dahil pag nagigising ako, palang lungkot-lungkot ng buhay. Yung paggising mo, tahimik na tahimik. Kaya ayaw ko natutulog sa tanghali. Minsan siguro kung masama ang pakiramdam, like yesterday, yung inuubo-ubo ako kaya medyo nawala na siya dahil may gamot naman ako, ay nakaidlip ako sandali dito sa sala. Kaya yun. Ang asawa ko naman kasi my friends and friendship ay hindi mo na masyadong maaasahan ang kanyang health dahil pabago-bago. Kaya plano naming dalawa noon ay mabakasyon kami this coming March. Magbabakasyon kami. Pero parang nag-change din. Sabi ko, mukhang ang init-init pag March tayo nagbabakasyon. Na mas mabuti siguro kako, yung tag-ulan ang ating bakasyon. Huwag tayong makisabay sa init ng panahon sa Pilipinas. At grabe, naranasan ko doon nung una naming bakasyon. Hindi ako masyadong nakapagpunta at nakapagpasyal doon sa isla na aking kinalakihan. Ang isla kasi namin yun ay napakasaya talaga. Kahit ganong isla lang yun. Yung happy na kami sa life namin noon. Pero siyempre, hindi mo naman maiwasan ang mag-ambisyon na makapunta ng city. Dahil walang mangyayari din pag doon ka lang. Happy ka lang sa childhood mo doon. Kaya binabalik-balikan ko ang childhood ko. Yung nagpupunta ako sa bundok dahil doon ang aming elementary school. Naghahanap ng guava, ng bayabas at ginagawang merienda o snack. Yun lang ang mga life namin noon. Hanggang sa lumaki na ako. Pumunta ako ng city. Hindi sa Manila Dito lang ako sa Kalibo. Nag-aral ako at doon ako nag-graduate. At doon kami nakita ng asawa ko. So, ganun ang buhay. Pinsan, pag nagkakaedad ka na, ay binabalik-balikan mo ang mga nakaraan. At hindi yun talaga maiiwasan, di ba, my friends and friendship? Tumatanda na talaga. Dahil, remember, I'm 65 years old. Malapit na ang aming golden wedding anniversary, pero wala pang plan. Kasi iniisip din namin ng asawa ko na, okay naman ang life naming dalawa, ang marriage naming dalawa in 50 years. Wala nga kung ano, ang na-encounter lang ay ang hirap ng buhay, ang pagpapalaki ng mga anak at ang nagpapaaral. Wala namang mga issue na hiwalayan, wala yun bang all together parati kaming dalawa. Kaya by January is our 50th wedding anniversary. At sa hirap ng buhay ngayon ay parang hindi ko na kaya na gumastos ng ganon, na gumastos sa wedding anniversary, golden wedding. Pero simple lang siguro, pa-bless lang. Pero wala pang plan, matagal pa naman yun. Dahil dito sa Amerika, instant pwede naman. Bigla lang magpapa-bless, maghanda-handa ng mga family, that's it. Yun lang, no need na ng mga bunggahan na mga garbo-garbong 50th wedding. Ayaw ko nang galawin ang aming wedding na dalawa ng asawa ko dahil ito na kami. Dahil kahit papaano, kahit may sakit siya is lumalaban pa rin siya sa mga nalalagpasan pa niya ang sakit na naramdaman niya at parang naiso-survive. Kasi sabi ko, ayaw ko na mag-ano tayo ng papakasal talaga sa simbahan na magpapabungga-bunga. Okay lang, i-bless lang tayo. O diba? Hindi
Hindi naman kailangan eh. Dahil nakasal na kami ng wedding namin at medyo grande din ang kasal kaya no need na. Okay lang, blessing lang is the best siguro. Pero wala pang plan sa sitwasyon ngayon. Masyadong recession ngayon dito sa California. Hirap ng buhay pero siguro bless lang papuntahin ang pari dito sa bahay at maghanda-handaan ng family at magbe-bless-bless lang. Yun lang. Imagine, 50 years kaming nagsama ng asawa. 7 ang aming anak. Sa awa ng Diyos, ang 7 na yan ay okay naman sila. Puro nakapagpatapos din ako sa kanila ng nursing course. Yung isa lang ang si JR ko ang hindi. Kaya okay lang. Ganun lang. Basta happy tayo mga magulang pag ang mga anak natin is tapos na lang mag-aral. Tapos na sa kanilang mga pag-aaral at stable na ang kanilang mga job. Hindi naman, wala naman akong wini-wish sa God, kundi good health lang at bigyan pa ako ng kami ni Papa ng mahabang buhay na makapag-serve pa ng gusto sa mga apos na katulad sa ginagawa ko ngayon at maalagaan ang bawat isa sa amin ni Papa Dude. Yun lang. Simple lang. Yung may kinakain, may kaunting perang hinahawakan na pang bili-bili lang ng kung ano-ano lang. Hindi naman ako nagwi-wish ng, okay, gusto kong yumaman na mayaman yan. No, okay na, stable na. Kaya gusto ko lang is magbakasyon. Kaya at this time siguro hindi pa kami nagpa-plan na magbakasyon dahil yun nga, may plan nga kami na baka magpa-bless lang kami, yung konting handaan lang, pero hindi siguro kami makapag-uwi ng by March. Or maybe, baka mga ilang buwan ang makalipas at makapag-isip at makapagbakasyon. Si Papa Dudes lang naman kasi ang iniisip ko, my friends and friendship. Pag nagbakasyon doon, ako rin ang mahihirapan. Sana okay lang siya. Minsan kasi on and off siya, up and down. Minsan okay, up siya. Minsan parang very sick talaga siya, kaya down. Ayun lang ang minamatyagan ko, yung nahihirapan ako na what if kung nandun kami sa Pilipinas, ganun, maggrabe siya doon. Yung dialysis person siya, pero okay siya. Ako lang ang nagda-dialysis dito sa bahay. So, yun lang, my friends and friendship. Ganun lang ang buhay, nilalabanan lang namin ang buhay. Kami naman yung buhay dito sa Amerika ay walang kamag-anak. Kaya kanya-kanyang survive. Kami lang mga pamilya, yung nagkikita-kita, yun lang. Kasi kami namang dalawa, yung kapatid ko nga, dito sa Sacramento, hindi kami nagkikita. Doon lang kami sa Pilipinas nagkikita, my friends and friendship. Pag nagbabakasyon, doon kami nagkikita. Makakala ninyo, sabi ko nga sa kanila doon pag-uwi, parata kami nagkikita ng kapatid kong si Ellie. Hi, shout out sa iyo, Ining Ellie and Roland. Shout out sa iyo. Hindi kami nagkikita-kita. Sa telepono lang kami nag-uusap-usap. Kaya, gusto ko rin sanang makapag-basyon para makipag-unwind naman at magkita-kita na naman kaming mga kagrupo namin sa ang original ng mga kabataan ng 1960s and 70s. Hi, shout out sa inyo dyan, mga kagrupo ko ng ang original ng mga kabataan ng 1960s and 70s sa isla ng aming Tabon. Kaya, ewan ko, wala akong sure sa pag-uwi ko by this March kung maka-uwi ako, very good. Okay! Pumasok na ako at si Zoe daw ay, sabi niya niyan, pag tapos na siyang kumain, pag magpups na siya. I'm done! Right, Zoe? Oh, take your vitamins, Zoe. Here. Oh, you need to take your vitamins. Mama, you left the water open. Oh, but you need to close. Di bali marami namang tubig dito sa Amerika. Okay, come here na. Oh my God. Oh my God. Oh my God. You TikTok. You know where's the TikTok? You know how to do the TikTok? Okay, go. Where's your phone? Oh, here. No, show to my friends and friendship. Magti-TikTok daw siya. More pa? Okay, next. Si Zoe nagti-TikTok. Okay, here. Okay, thank you. Okay, what are you going to do right now? Magpipaint daw siya. Kaya, see you. A few inches later. Tanghali na, it's almost 2 o'clock, my friends and friendship. May natitira pa kami dito kagabing ulam, yung tuna. Kaya magugulay lang ako ng munggo. At igigisa ko, my friends and friendship, dito sa ampalaya, sa kamatis, sa kasibuyas at bawang with this chicharon. Ayan, chicharon.
Wala na akong ibang baboy, kundi baboy naman yan. Kaya yun lang. Pero kukuha ako doon ng talbos ng kamote sandali. Sa backyard ko may natitirak pa kasi noong nakaraang araw ko lang natalbosan yon. Kaya punta tayo dito sa backyard at mangunguha lang ng ilang pirasong talbos lang dahil basta may green lang ang aking niluluto. Yan, mayroon pa dito. Pwede pa. Ito. Yan o. Malapit ng mag-winter. Hindi na ito mabubuhay. Mamamatay din ito. At magtatanim mo uli sa susunod din ng taon. Ito, meron ditong bagong sibol. Yung mga talbos lang ang kinukuha ko, my friends and friends. Yeah. Mahal ng mga gulay. Ayun, punta tayo dito. Yun. Talbos. Nung isang araw, dami-dami ito my friends and friendship na talbos. Punong tataba pa nung isang araw. Kaya tinalbosan ko dahil sabi ko mamamatay lang ito. Ayan. Ayan na lang. Ayan. Lagyan ko ng sili. Mga sili-sili. Para babango. Kasi sila nadiligan na yung araw. So, buti siguro diligan ko na lang. Try ang puno. Ay, basta makagawa lang ako ng gulay, my friends and friendship. Ideya lang. May mga kamatis naman akong available from my garden. Ginisa ko na lang. At itong munggo ay aking ihalo. At ang kaunting ampalaya at ang hipon, kaunti lang nilagay kong hipon. At lalagyan ko ng chicharon. Kaunti lang niluto ko my friends and friendship dahil hindi naman nauubos. Alam nyo dito sa Amerika kasi my friends and friendship ay madali lang mapanis ang pagkain. At pag nakain na nila, hindi naman nila kinakain. Uli, pinababayaan lang dyan. Igagataan ko sana, dahil may kapaya ako doon. Napapagod ako sa kain ng ginata. At balak ko, gagawa ko ng ibon. Yung suman, mamaya igagataan naman yun. Ito, ihahalo ko na lang. May gulay, yun ang importante sa asawa. May gulay talaga siya. Ayun. Lagyan lang ng sabaw. Mamaya ko na ilalagay yan. 5 minutes later. Kaya yun, katulad nito, simple lang siyang gulay. Kasi may kamatis at may kaunting hipon. Matamis na siya, my friend. At parati hindi ako nagpapakawala ng Knorr chicken na seasoning. Kasi kahit kakaunti lang, ilalagay mo, masarap na ang lasa. Huwag lang madami. Yun lang naman ang Knorr chicken lang ang hinahalo ko. Ayun. Tapos ay ilagay ko ito. Ngayon na, lagay ko na, pareho lang naman. At ito, mayroon naman ako ritong chicharon. May nabili kaming chicharon doon sa Mexican. Ihalo na yon doon. Sarap na yan. Ito na siya, my friends and friendship. Kaunti lang, nilut. Sana mauubos nito. Pero masarap talaga ang lasa niya. Naghalo-halo ko lang ang mga gulay-gulay. At least masustansya. Yun na lang. Ayan, maya na, my friends and friendship. Gawa tayo ng suma na malagkit. Ay, dalawang kanagata. Ito yung malagkit. Akuluan ko muna ito hanggang sa medyo maluto yung gata. Gawa tayo ng merienda, my friends and friendship. 5 minutes later. Ito yung saging namin dito sa Amerika. Daming mga sira-sira. So, samantalang sa atin, sa Pilipinas, ay kahit saan ka lang kumuha ng daon ng saging, dito binibili. Mga $3 din ito. Ito ang babalutin ko. Ayan. Babalot ko dito. Binabalot ko na. Ito na siya. Tingnan, may punggok. May mahaba. Okay.
Ito na siya, my friends and friendship. Naibalot ko na. I-steam ko siya. Ito, napanood ko lang ito sa mga nakikita ko na apply ko rin at natutunan. Wala naman kasi hindi naman mahirap. Basta interesado ka lang, hindi naman mahirap gawin. Ipapakita ko rin sa inyo ang pagluto na nito mamaya. Mga 25 minutes lang siya. Makakakain ka na ng suman. Ayun. Ayun na siya, my friends and friendship. Kaya ito hindi na. Tatakpan ko na lang siya nitong aking takip ng steamer. Yung sigong-sigo ang pagkatakip para hindi sumingaw. Okay, mamaya ko magpakita sa inyo kung luto. 20 minutes later. My friends and friendship, luto na yung suman ko. At ipapakita ko sa inyo kung ano ang labas na ng aking ginawang suman. Ito na ang suman ko, my friends and friendship, para kain na tayo. At ito ang matching coffee. Sarap. Tastes good. See? Sarap siya. Sarap sa merienda. Okay, thank you for watching. Don't forget to subscribe my channel, Mama Ella Boholano Vlog. At pasensya lang kayo sa aking vlog ay kung ano-ano lang ang masimulan at kung ano ang aking maitapos. Thank you for watching. Thank you very much. And don't forget to subscribe my channel, Mama Ella Boholano. Don't forget to like, share, and you can comment down below the box. Shout out sa inyong lahat at sana nag-enjoy kayo sa ating mga vlog at maraming salamat sa inyong mga pag-subscribe at sinusundan ninyo at yung mga nagpa-follow sa akin. Thank you very much. Bye-bye.